Okay, okay, guys. Sa previous episode, which we were supposed to keep it very, very short in consideration for our great guests here, especially yung tumatakbong senador na very busy, very high level, at saka yung, of course, yung ating minamahal ng bayan, extraordinaire Edu Manzanas. Thank you very much, gentlemen, for joining us. Let's jump right into it. Booyakasha. Obviously, in many ways, unfortunately, the week was really dominated by the horrific effect of Typhoon Christina. And may mga kilala ko din na Christina din ang pangalan at medyo boss, medyo ano. So anyway, going back to this. Pero grabe yung destruction sa Naga, no? Camsur. I mean, naabutan kami. I was driving from Baguio down to Manila. Grabe, halos zero visibility din sa NLEX and all. But it was really bad down in the lower areas of Luzon, no? Mark, di ba grabe yung mga pictures? Yung mga kaibigan ko sa Bicol, grabe talaga eh. Hmm. 2 months worth of pagpasok nung si Christine. Kaya ang grabe talaga nung tinamaan. And ngayon lang ako nakakita na long time na buong Luzon. From Bicol all the way to Ilocos. Nakita mo may kulay lahat. May signal signal 1, 2, 3. Ang laki nung tinamaan nung bagyo mula dulo sa dulo ng buong Luzon talagang affected. So ayun, tapos nung tumama na after ng Bicol yung Batangas, grabe din yung hit, di ba? May isang bayan na ang daming namatay. So nakakalungkot yung ganitong pagtama ng bagyong Christine. Ikaw, Sir Ronald, what were the major typhoons? Obviously, Haiyan, Yolanda. Can you tell us a little bit about that during the Pinoy's time? Because that was the worst Well, still on the record, right? the Philippines is the number one, no? Number one country in the world na pinaka-devastated ng natural calamity, especially typhoon, no? Kumbaga, hindi sa ASEAN, hindi sa Asia, sa buong mundo, tayo ang number one na pinakatinatamaan ng natural disaster, especially typhoons and storms, no? So this is not new. Bakit lagi na lang pag may bagyo, parang bago? 'Di ba? Tayo nga yung pinaka-worst, pinaka-strongest storm in record, yung Yolanda. Sa atin nangyari yun eh. So, I would presume na hindi bago sa atin yung mga disaster mitigation, hindi bago sa atin yung mga preparasyon para sa ganitong klaseng kalamidad. Pero tuwing may bagyo, parang, uy, another one, parang laging uy, surprising, di ba? Tapos meron kang Joey Salceda na resiliency, resiliency, di ba? So parang umiinit ang ulo ko eh pag napapanood ko na itong mga parang what is new? Ba't laging parang bago, di ba? Tsaka Especially yung sa Bicol. excuse, yung resiliency, parang nakakainis na yung resiliency. Kaya may nagsabi na, there was a poem in New Orleans after yung pinabayaan sila ng government. Sabi na, I'm tired of being resilient. I just want to have a good life, a comfortable life. I want to have a good government that takes care of Ah, me. oo, Dapat ganun ang Sir sinasabi. Ronald, sorry matanong ko lang, itong sa of course paulit-ulit tayo every time may bagyo tungkol sa flood. How much of it ba yung problema na to is Flood about control. proper flood control? Yeah, How exactly. much Laking issue is yan. about sa deforestation and sa environment? And paano ba talaga dapat diyan? And meron ba dapat isang tao na in charge dun sa flood control na yan? Na that would cover all of the ulo. aspects na yon. Una, all of the above. It's a combination of environmental destruction. It's a combination of infrastructure, di ba? Yung lagi kong sinasabi dati, hindi natin kinakailangan ng 10,000, 20,000 flood projects, no? Kailangan natin isa lang eh. 'Di ba? At inuulit ko nga, sa Japan, 70% ng lahat ng tubig ulan, no, ay nakukuha nila sa kanilang catch basin, sa kanilang water impounding, huge cisterns under Tokyo. Hindi natin kinakailangan ng huge cisterns. Meron tayong Laguna Lake. Laguna Lake na sa ngayon, ang measurement na lang 2 to 3 meters. No? Easily, pwede mong gawin yung 30 to 50 meters kung i-dredge mo yan. Pero hindi sapat na i-dredge mo. Dahil babalik lang yung dinredge mo na silt o putik kung wala kang dike sa paligid. Di ba?
Lalagyan mo yan ng dike eh. Tapos kung hindi ka magtatanim ng puno sa Marikina watershed, na yung lahat ng silt, no, ay galing dun sa mga bundok na kalbo, di ba? Pero kung wala kang maayos na drainage system, kung na kailangan ng maayos na waste management system, no? Ay talagang tapos wala ka pang water impounding system, ay talagang ganyan yung mangyayari sa atin paulit-ulit. Ang sinasabi ko lang, Mark, hindi ito bago. Ang water impounding has been there for 100 years. No? Baka nga even 1,000 years eh. Dahil yung mga Romans may water impounding na dati. No? Mga Ha? Sumerians at Oo. Babylonians, 10,000. Kahit yung mga ancient civilization may water impounding. Very basic yan eh sa mga flood-prone areas, di ba? Maglagay ka ng impounding kung saan doon mo iipunin. Lalo na sa mga lugar na may problema sa water scarcity. Dahil yung i-impound mo, pwede mong inumin eh. Di ba? Yun yung so hindi siya bago at ang isang magandang model niyan is Japan. 70% ng lahat ng kanilang tubig ulan ay naiipon nila, nai-impound nila. Pero nakita nyo ba last year yung mga nakuha na nakabara sa ating drainage system, no? Isang mga sofa, mga mga refrigerator, di ba? Pero mo nakabara sa ating drainage system dahil hindi maayos yung ating waste management. Puro tayo landfill eh. Landfill, tambak ng lahat ng basura, tambak. Siyempre, pag bumagyo, bahagi ng landfill ay aano rin, pupunta sa ating drainage system. Diba? So, yun yung ikalawa na mahalaga. Waste management. Wala tayong maayos na waste management. Yung ating waste management, puro landfill at puro mga garbage trucks. Dahil doon kumikita yung mga mayors. No? Doon kumikita. Di ba, Negosyo to di eh, ba, negosyo eh. Mark, diyan nag-aaway si Lim at saka si Erap, no? Over sa mga garbage collection sa Maynila, di ba? Mahalaga yan eh. Diyan sila kumikita. Eh kung meron kang maayos na waste management, di ba? Hindi mo na kinakailangan yan. At dapat ang waste management mo hindi isa, dapat isa lang. Hindi bawat city may separate. Hindi bawat munisipyo may separate, di ba? Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para maunawaan yun. Di ba? Sir Ronald, relax tayo, Sir Ronald, kasi mapahaba. May, Mainit ang ulo ko eh. No? Mark, Hindi, may pero ano intermission ba dapat number. gawin dito? Merong national task force na naman, na tapos may isang in charge na naman. Yun nga, Kasi, do you need like oo, a ganun ba dapat? war on Pwede ka floodgate namang magbuo Para corruption? ng mag-whole kwan of eh. government? Pwede ka naman magbuo ng cluster eh, di ba? Halimbawa, meron kang DOTR na kasama, meron kang DENR na kasama, di ba? Meron kang DPWH na kasama, meron kang finance na kasama para sa funding. Meron pwedeng cluster eh, no? Na yan ang inaasikaso. Tapos maglalagay ka ng head, no? Maglalagay ka ng head niyan. Para Siguro accountable. baka yung DPWH, di ba? Pero, dapat dyan, kung hindi niya magawa, palit ka agad. Di ba? Kung hindi mo magagawa, tanggal ka. No? In disgrace. In disgrace, ha? No? Dapat ganun. Eh, Hmm. wala eh. Wala eh. Dapat ganun ang gagawin natin. No? Meron ka Merong ng isang class. accountable, no? May isang accountable Yes. na Tapos kung hindi niya magawa, paltan, no? hmm, Ang head ba niyan DILG, ang head ba niyan DPWH, basta PWH. may basta may Isang isang USEC doon. accountable sa presidente, no? Hmm. Yun yung kanyang accountability. Inuulit ko, itong mga solusyon dito ay hindi bago, no? Mga luma na ito eh, no? Mga luma na ito. Nagtataka lang ako hanggang ngayon wala tayong ma-implement, no? We have the biggest lake in Southeast Asia, Laguna Lake. Ba't hindi natin ginagamit? Hindi natin inaayos as the main water impounding, as the main source of potable water. Para hindi pag tag-init, wala tayong mainom, no? May shortage ng tubig, no? Kaya umiinit ang ulo ko dahil these Oo, kaya things Richard, are doable, no? Very doable. Hindi mo kinakailangan dito ng doctorate, no? Or graduate ka ng Princeton. Si Richard ba, saan mag-graduate siya?
sa Cubao, Harvard ko. Oh. Diyan. Oo, kaya naman Richard, may nababasa din ako. Dahil parang minsan ang dami nagagastos sa flood control kung saan sana wag na lang tayo mag-flood control. Pambili na lang natin ng mga bangka, barko, paghandaan na lang natin. Lulubog na din naman yata tayo. Pangbili na lang ng Iyaman na lang. pang-migrate na Waterworld, tayo. Waterworld na lang, maganda. Puro barko na lang, lahat ng maganda na lang tayo. Ganon din At naman, hindi barya, lulubog din Mark, naman tayo lahat sa climate change. Mark, hindi Diba? barya yung hindi barya yung inuubos natin dyan, trillions. No? Mm. Not even billions, trillions. Kung susukatin mo per year yung nagagastos, Mm. ito ay Pero trillions. parang doon sa Kamsur, di ba? Yung anong nagiging problema? Anong kulang Thank you, ng Mark. boats, Thank you, kulang Mark. ng Binalik mo yung topic. Thank you. kulang ng boats, kulang ng ang daming kulang. Yung basic na pang-rescue sa mga tao na natatrap sa mga bubong nila. Parang kulang na kulang doon sa mga LGU tsaka sa mga probinsya tsaka sa mga bayan. Di ba? Pero meron naman Mark, merong boat buying. Di ba? Yan na. Merong boat, merong boat buying, no? Naka-vote pa. Oh, yan na Oo. Richard. Bibigay Yan na. ng Yan na pera. yung cue Diba? mo. Hindi ko maintindihan, bakit ka magbibigay ng 500, 1,000, dun sa hindi naman magagamit yung pera para bumili ng gamot, para bumili ng pagkain. Di Para may ba? picture. Anong, Para may anong picture. gagawin mo ron? Pangsindi ng kandila? No? Pangsindi ng Ano kandila? yun? Proud na proud ka? Nag-double down ka pa? Dapat ang sinabi mo, ay sorry, sorry. Nung ginawa ko kasi yan, hindi pa ako nakabili ng mga relief goods, kaya ginamit ko na lang. Pero ako na yun, hindi na mauulit. Dapat ginanon mo eh. Nag-double down ka pa. Anong bang mali ron? Anong problema doon? Ano ngayon ang problema na nagbibigay ako ng 500, 1,000? No? Oh, lalo ko. Hello? Hello, hindi Lalo nga makalabas magandang ng shoes mo, bahay. no? Naka-Onitsuka ka. Lalo ko Hindi nga naka-Onitsuka. Hindi nga makalabas ng bahay yung mga tao eh. Dahil lubog na lubog yung kanilang mga kwanit. Tapos, bibigyan mo na 500, 1,000, no? Uy, hindi, Paano hindi nila? yan totoo, Sir Ronald. May nakita akong video na lubog ang tao, tapos naka-boat yung isa, tapos nagbibigay ng ganyan, literally. Mga ganon. Oo. Tapos, Oo. lumay ko, Hindi. tapos pupunta ang tao, tapos fast boat na, alis na Hindi. tayo. Ganon. Hmm. Diyan mo makikita yung kaibahan ni Lenny Robredo. Hindi lang sa bagyong ito kundi sa mga Magaling ka nakaraan talaga pa. mag-set up, Sir Ronald. Ha? Tagang Walang co-host na ako. epal. Walang spin, di ba? Pero in a few hours, naka-raise ng 9-10 million. Tapos lahat sa kanya pumupunta. Kahit si number one Yung si senator, Erwin Tulfo, Erwin oo. Tulfo, nagbigay ng 500 kaban. Ibig sabihin, hindi yan Babawi. magkakalyado Pero nakikita nila, gagamitin, hindi nanakawin, di ba? Nakikita nila, aabot sa mga nangangailangan. So, yun yung edge ni Len. Lenny. Si Lenny nandoon on the ground, nasa tubig, di ba? Wala sa Siargao. Ha? Oo. Or wala Isa, sa dami wedding nagalit kasi, ni Or sa wait. wedding. Sir Ronald, or wala magpahinga sa ka muna. wedding ni Mark Rama, Sir no? Ronald, Sir Na Ronald. suspended for life, no? Wait, Sir Ronald, dami nagalit sa akin. Nilagay ko yung crop top Coachella. Tapos picture ni Lenny. Sabi nila, napaka-unfair mo naman. Nilagay mo yung picture niya from 2022 na wala naman relationship. Ganun. Ako sabi ko, okay, let me correct this. Tapos nilagay ko yung picture ng ganyan. Yung Sa wedding. yung pumunta sa Munich. Ay, pumunta sa Germany. Taylor Swift. Habang ito, lahat ng mga bagyo from 2014, from Yolanda to Reming to Nona to Lawing, lahat, Ompong, lahat pinuntahan ni Lenny, no? Tumulong siya. So, wala na silang masabi. Kaya ngayon, Ronald, yung nakita mong propaganda against me, kasi wala na silang masagot, kaya napikon sila sa atin, di ba? Um, no, Oh. but that's the thing with Lenny, di ba? She has been consistent about this. Sincerity is inconsistency. Kasi madali naman mag-fake na pakit na once in a while, eh. Pero it's consistency throughout the years, before elections, outside election, after elections. Dun mo makita kung isang tao talaga yung genuine leader, no? Tapos ang sabi niya, huwag natin banatan ng gobyerno, no? Trabaho muna tayo. Diba? Nakita mo yung post niya na yon, wag muna natin banatan ng gobyerno. Trabaho na muna tayo. Diba? So may ganong klaseng magnanimity, diba? May ganong klaseng statesmanship, diba? Sir Ronald, I think at the rate we're going, maimbita na tayo ng mga ibang grupo. I think medyo
Hindi na tayo nasa blacklist, brown list na tayo, Sir Roland. Malapit na tayo maimbita. Kasi, Actually, Big R, I don't care. Dahil, alam mo naman, I, kami mga suicide bomber, baka next week, babanatan ko na naman kung sino-sino, di ba? feeling ko bukas pag may interview, babanatan mo na naman yung mga kaibigan natin. Wala na silang tiwala sa atin. Unreliable daw tayo. But this was a moment that she really shined, 'di ba? Yes. Si Lenny, grabe, no? I mean, grabe yung And reaction on time. yan nga, kaya nga excited din ako for Naga kasi magkakaroon sila ng rockstar na mayor eh. Eh dito kitang-kita yung ano yung dami ng taong nagtitiwala sa kanya, dami ng mabibigat na politiko na binibisita siya, gustong hingin siguro yung endorsement niya or whatever, gustong hingin yung yung what she could use yung kanyang clout, yung kanyang experience at yung kanyang kumaga respeto ng mga tao sa kanya para sa Naga para mas maging progresibo yung Naga, maituloy yung sinimulan ng kanyang asawa and ayun, yung for Naga to be a more city diyan sa Kabikulan. Tapos, tapos yung kalaban nila, mahihirapan ng i-live down yung vote buying. Di ba? Yun. Dahil that will be forever in the internet. Di ba? Yung dramatic eh. Di ba? Puro kang eh. Parang nasa dagat ka, ng gitna ka ng dagat, tapos nakakumpul yung tao sa'yo, tapos namimigay ka ng ano? Namimigay ka ng pera, no? Parang yung kanyan eh, yung kanong kababayan mo, Oh, yung si money, Mr. money gun, Donald Trump of the Philippines. money Matalo, gun si matalo. champion. Gagawin ko to. Ano? Parang ganun eh, yung kanyang kwan eh. Oo. Kaya But, mahirap na, hindi na matatanggal yon. okay, real talk tayo, no? So, Vote buying. it looks like for the mayoral race, Lenny wouldn't have much of a problem. But let's be honest, some would say bakit hindi na lang siya tumakbong governor? And some would say it's because medyo mas mahirap ng race na yan. And some people are telling, nung nawala na yung mga andayas, it became quite a monopoly na mas formidable ang competition niya. So let's have a real talk here. So for mayor, yes. But nevertheless, council as a whole is still under the thumb of a certain dynasty, diba? So what are the Well, prospects, Ronald? baka sa future ay may ganung possibility. It will be a coalition of the willing. The Puente Bellas, no, the Andayas, no, the Arroyos, no, the Robredos. Pwedeng ganon, no? Kaya syempre hindi mauunawaan yan sa national politics. Bakit magkakasama sila GMA? Bakit magkakasama sila Puente Bella na ERAP? Bakit kasama sila Andaya, etc. Pero ganyan sa local eh. No? Ganyan sa local. Tingin ko, doon kinakabahan yung mga Villafuerte. Kung not now, but for the next election, ay makonsolidate yung... Ito Richard, pwede din ako mag-ano, could I say something about din din? Yun eh, I think sana for kakamping sa, tignan din nila si Bong Rodriguez. Okay, he is siya yung kalaban ni Governor, I think nagpalit eh, si El Rey ngayon yung lalaban. Nagpalit sila nung anak niya. So it's going to be Bong laban dito. At itong si Bong served as campaign manager sa Bicol ni Lenny nung last elections. Okay, pero mabigat-bigat yung laban and of course, yung mga Villafuerte, 3 dekada na sila diyan from the lolo, tatay, yung mga anak. So I think maganda kung mabigyan ng kung mabigyan ng pansin din ng mga kung if you support Lenny, if you support good governance, kahit na sabihin mo ng maliit yung tsansa nung isang Bong Rodriguez diyan sa laban sa mga Villafuerte, I think kailangan kumbaga maybe we could support through social media or by sharing or by our own little way if we're really serious about itong good governance na inakalat natin. And yung sa buong last week, I'm just following yung mga posts niya. And he's on the ground. He is helping yung mga na-stranded, kung anong kailangan, kung anong yung boats dito. He's coordinating efforts. Of course, wala siya sa posisyon ngayon, so medyo limited yung kanilang kakayahan. More on sa private sector sila umaasa. Pero I think maganda matignan din. Of course, lahat ng attention na kay Lenny dahil of course it's Lenny Robredo. Pero itong si Bong Rodriguez who is running against the Villafuertes na I'm not sure kasi sinasabi nila
wala daw sila sa Siargao. O pero hindi naman May sila nakita akong makapag-live picture doon sa na ano. check, safety check in Siargao. Parang safe in Siargao check, yung mga ganun, di ba? Yung Oo, pero may pinalabas pa silang ticket na nakaalis na sila ng Siargao, pero hindi naman sila makapag-post oh, ng pictures na nasa ano sila, nasa Kamsur during the height nitong Christine. Wala namang masama kung nasa Maynila sila o nasa ano, dito sila inabutan, pero yun nga ano, tama sana daw matignan din mag-surfing makita habang din ng mga kakampings yung ginagawang efforts doon. Kasi importante din na hindi pwedeng walang kalaban yung mga Villafuerte sa pagtakbo ng governor eh. Kasi pag wala silang kalaban sa governor, they would focus their attention dun sa mga congressman na kalaban nila. Yung mga nasabi ni Sec Ronald, yung mga Puente Vella at yung mga ibang distrito pa, baka yung distrito ni Lenny, yung selegasyon, baka anuhan din nila, tutukan nila. Pero kung meron silang kalaban sa pagka-governor, at least medyo mahahati yung atensyon at hindi sila pwedeng mag-focus lang para, 'di ba sa ano, 'di ba? Yung artista ulit yung itatakbo nila, I think si Marco Gumabaw sa 4th District. Ilalaban dun sa mga Puente Vella. wala Pero pa yun, yan. sana mabigyan ng Abs pansin yan. din. Kasi napaka-importante din nung race for sa governor ng Camarines Sur. Oh. Siguro, Sir Ronald, sa next election, surfing buying na, no? Hindi lang nagbo-vote, naka-surfing na si Kuya habang nagbibigay ng 500 pesos. Kasi nakaka-practice na sa Siargao eh. Maganda daw mag-surfing practice dyan. I want to end on that note kasi baka may sasabihin ako masira, Ronald, yung goodwill na we generated very sincerely. Very demure, very mindful, Ronald. I'm very impressed. So let's quit while we're at it. We're good. Tama. Ako. Here we go. Welcome back to the latest episode of RRM. Was quite a slow week when it comes to politics. Unfortunately, obviously because of yung mga pangyayari hindi sa politika, pangyayari outside the politics, namely etong Christina, no? Christina, Typhoon Christina, which affected much of the country, especially Luzon areas and papunta sa taas. Sir Ronald Llamas, kamusta po kayo dyan? Sir Edu Manzanas. Okay naman, surviving. Surviving. Sir Ronald, magpa-prayers na Um, tayo. Ayan, si Sir Ronald is having a little bit, ganun talaga ang vlogger extraordinary. Sir Ronald, kasi pacing mo sarili mo. Hindi, kung talaga, na-infect lang. Oo. Yun nga eh, but I think, First time I got pneumonia. yun nga eh. Please take care of yourself kasi si Lola, doon talaga siya nahirapan at pabalik-balik yun eh. So please, I hope tomorrow, strict Sabbath ka na, huwag ka na pag-guesting pag Sunday, ganun ha. Have some, you really need recovery kasi hindi naman talaga mawawala itong analysis. Thankfully, but lalala pa to Sir Ronald. So please make sure you have some strict recovery time. Sir, ito naman yung next na kasama natin. Official, legit, full-fledged senatorial candidate, Mark Gambo. Kamusta naman, sir? Kamusta ang Hello, okay camouflage naman. dyan? Medyo slow lang din this week nga. Medyo planning lang muna at mga preparations lang. Yun, speaking of Sino ba preparation, ang ano mo? Mark, sino ba ang core group mo? Fellow oo. Mga vloggers? vloggers din eh. May mga Oo, politiko mga grupo din kasama? namin eh. So sila din yung so yung binubuo ko pa lang yung grupo ko from Luzon, Visayas, Mindanao. Tsaka yung kasi meron kaming company na nationwide din. So I'm going to use that network din. So yung kumpanya din namin. So yan lang talagang mga volunteers lang tsaka mga kaibigan lang. Oo, balikan natin ang midterm elections and the prospects shortly. But first, pag-usapan of course natin yun lang talaga. Sir Ron, magigilty talaga kung may sabi niya, inabuso namin ng signal dito. Oh my God. May human rights violation tayo. Lalo-lalo na medyo yung mga haters natin, pinapansin kahit yung mga anong natin, kahit yung mga amo nila, napakaganda mga Hermes bags, mga Hermes, ganda ng ganda. Sir Ronald, parang, okay, nag-agree tayo na hindi wag natin mention. Basta isabi lang natin, hindi tiglaw ang pangalan ng mga ganyan, mga haters natin. May Sir mga Ronald, konti tama eh. na, tama na. Pang may mga Oo nga eh. naman X-Men, no? Hindi naman, hindi. Oh, Sir Ronald, wag ganon, wag ganon, wag ganon. Medyo, Sir Ronald, wala na. Ma-cancel na naman yung show natin. Speaking of cancel show, kasama ko nga si Sir Manny Mugato.
in-interview ko rin, bumawi na ako. At laki ng reklamo niya sa'yo, Sir Ronald. Sabi daw niya, grabe ka daw. Mag-drama-drama ka daw dun sa ano niya, sa book launching niya. Totoo ba yan? Oo. Sabi ko, si Manny Mugato, hindi ko siya makalimutan dahil Bakit? sa mga gatherings, madalas siyang umutot. Ay, ayan tayo eh. Ayan tayo. Gretchen Ho Uh, pa naman yung host tapos, ng program. Sinira tapos mo yung Pogi Points. sabi ko, dahil foundling siya, iniwan siya nung sanggol siya sa Hospicio de San Jose. May itsura pala siya nung bata siya nung sanggol sa kakuan. Kung ngayon, iiwanan siya sa Hospicio de San Jose, walang kukuha sa kanya. Ah. Sir Ronald, alam mo, I don't know if it's a linguistic thing. Sir Mark, wala akong alam na lingua. I mean, May familiar. sakit pa yan, ha? May sakit pa yan. Kumbaga, ano pa yan? May Partida. sakit pa yan, pero masamang tao talaga, no? Masamang tao. Namiss ko tuloy si Lola kasi si Lola kahit may sakit yan, nang bubuli na ibang tao. So, Lola, okay ka lang. Oo, kaso ito si ganito, ganyan. Sabi ko, Lola naman, wag na tayo magmarites. Get wet better. Pinagdadasal ka namin. Kaya Sir Ronald, mukhang papunta ka na dyan sa mga ganyan style, in 20 years. Bumalat nga sa akin, Doxer daw ako, Doxer. Sabi ko, ano yung Doxer? Ano yung Doxer? D-O-X-E-R. Hindi, Yung pala anong documents daw bully. ang... Oh, yung Bully document. pala yun, no? Dahil pag nakikipag-away ako sa online, no? Sa mga interviews, na sabi ni Harry Roque, siya ay nabubuli, kaya ayaw niyang humarap sa akin, no? So, Wait, yung mga followers niya, ang tawag sa akin, wait. Doxer. New Ang term sa doxer, akin ibig yun, sabihin, Doxer. doxer, ibig sabihin, you are divulging very private but verified information. So, Sir Ganun ba yun? Ronald, is that Ganun ba yun? is that an indirect confirmation? Mark, ano bang latest kay tatay? Parang wala Ah, na akong narinig ah. kay tatay. Nagvo-vlog pa rin siya as a manhunted. As a manhunted fugitive. Hmm. Oh, A wala nga eh. contradiction in a Umihirit-hirit contradiction tungkol in dun sa terms. Bagyo. Pinupolitika yung Bagyo so para maka-score ng points against the No score ng administration. Pero aside anong from that, score? parang wala eh. Ano yan? Wala. Oo. Yung huli ko na yung huli ko narinig, yung huli ko rin narinig sa kanya yung kwan yung puro-puri niya kay Sarah dun sa kanyang press con, no? Na kwan daw, no? Na wala daw makasagot kay Sarah, no? Talagang parang pinaatras ni Sarah lahat ng kanyang kalaban doon sa press con na huhukayin at saka pupugutan ng ulo. No? Yun yung huli ko narinig sa kanya, may video siya. Meron siya mga ganun. Ano yun, papuntang Halloween? Hmm. Halloween bang? Oo, Halloween oo. bang? Speaking of Halloween, yun ang Si iniisip ko Harry, sa Halloween kung Harry Roque, ano ba ako, ganun. oo, Yun ang aking ano oo. ba. Sinuggest ko kasi, sinuggest ko kasi na magpagawa ng kwan ng Sara Duterte mask at saka attire para sa Halloween. Hmm. Maganda siguro i-suggest na magpagawa rin ng Harry Roque attire. Sir, baka No? naman maano Kasi, tayo, kasuhan tayo Yun ng nga, ay. Halloween party, di ba? Pagpunta ako. oo. Hindi, okay lang makasuhan. Si Harry Roque lang naman. Oh, tsaka ilang kaya magsusuot ng ano, ng Alice Go sa Halloween. Ayan, yan. Yun Oo. Yun ang lang. inintay ko eh, kung ilan ang mag-a-Alice Go Mark, wag sa kang ganyan. Mga sa mga kapitbahay ko, Halloween puro parties kamukha ni next Alice ko week. dito. Nandito ako sa Chinese New Dami pwede Ay, mag-alis. tight kami ha. 1% kami pareho ni Alice Go. Oh, wow. Hindi na SWS, naman sa SWS survey. survey. Umakyat ka. SWS survey yung Pero bago nung 1% na boboto kay Alice Go. Ronald, umakyat ka na? Umakyat ka na? Hindi ka na point umakyat six. from, from, I'm, I'm, from 0.1 to 1%. Kung I'm alam ko sana, tumakbo disappointed. na rin ako for senator. Mark, paano yan? Hindi mo binigyan ng chance yung 0.6%, 1% na, umakyat na. Sir Ronald, speaking of Halloween, kamusta yung... Baka pwede pang mag-ano. Ay, Kaya sige, kung sige. kung pwede pang mag-ano, bawal na yung substitute eh. Wala na Wala na, substitution. Sir Ronald. Kung, Hindi na pwede. wala na kung nung araw sana, pwede tayo, di ba? Biglang Oh, substitute pala. wala Sir na. Ronald pala yung tatakbo. Oh, substitute yung Kaya, 0.6% sa 1%. kaya siguro, kaya siguro na pneumonia ako eh. Bumaba yung aking immunity dahil nalungkot ako masyado. Oh, Sir Wala Ronald. na yung substitution. Parang si Mark ang Mark is the mirror of what you lost these elections, Sir Ronald. But, bago tayo malungkot, speaking of Halloween, what do you think about itong hearing ni Kiboloy? Like,
Anong reading niyo sa Kibuloy hearings? Did anyone pay attention to the Kibuloy drama this week? Well, ang mga bago, yung syempre, yung mga dati ng kanyang ni-rape, hinaras sexually, no? Ay Allegedly, Sir Ronald, allegedly. Baka sabihin testified. nila, nagda-dox ka na naman. Nagda-dox ka, Oh, dox. yung kanyang mga hinaras, ni-rape, no? Yun yung mga usual na lumabas eh. Pero yung bago, itong allegedly mga pinapatay niya ng mga dating miyembro nila. Yun yung medyo bago, Oh, no? medyo May next. Angel of Death ba yon? Yung meron siyang Angel of Death na grupo? Di umano? Oh, parang meron siyang mga ex-military na hit squad, no? Na yun yung tumitira dun sa mga kumokontra sa kanya o yung mga kumalas sa kanyang grupo. Hindi ka kasi pwedeng kumalas sa kulto eh. Because it will open the floodgates for others to leave. So kailangan i-discourage mo yung mga kakalas, no? Or terrorize them. Mukhang yun yung kanyang ginawa. Although, paulit yung lagi pa rin yan sinasabi, edi sampahan niyo ako sa korte. No? Sampahan niyo ako sa korte, etc. etc. Ang medyo revealing, tatlo lang kasi dumalo eh. No? Si Coco Pimentel, si Francis Tolentino, tsaka si Risa. So, yung isang Wala araw, isa silang- lang dumalaw eh. Isa lang dumalaw. Tapos parang invoking right to remain silent parati si Kibuloy. I mean, parang, have they been softer on Kibuloy compared to Alice Ko? Kasi si Alice Ko at saka yung mga the gang, di ba? Medyo pinares talaga well, sila eh. yung mga, alam mo naman, yung mga senador, dahil lalo na mga re-electionists, iniisip nila baka makabawas sa kanilang boto, no? Tapos meron ka namang anim, no? Anim na sumuporta kay Kibuloy nung height nitong Kibuloy issue, di ba? Si Amy, si Robin Hood Padilla, si Cynthia Villar, si Mark Villar, no? Si Bongo, no? So meron kang talagang supporters niya, no? Sa Senate. Although hindi sila dumalo, may mga side comments sila na halimbawa si Francis Tolentino, no? Na miyembro ng ruling coalition, sinasabi niya nagdunuansin siya na dapat ay fair tayo, dapat rule of law, dapat sa isip-isip ko pinapanood ko siya, what is this guy talking about? No. What is this guy talking about? What is So, he talking about when he's talking about yung mga ang Jubilate? summary nung kanyang sinabi is basically pagsuporta kay Kibuloy. Protektahan natin yung karapatan ni Kibuloy. Paano yung karapatan ng mga iba? 'Di ba? Paano yung karapatan ng kanyang mga nilapastangan, ginahasa, pinapatay, etc. etc. Bakit pinaglalaban mo yung karapatan nito? No? So, medyo uminit ang ulo ko kay Francis Tolentino, no? Kahit seatmate ko sa cabinet dati yan. Tapos sa ikalawa, nakakahiya yung mga babaeng senador. Hindi man sila nagpakita to support yung mga kababaihan na inabuso. 'Di ba? No? Sana man lang nagpakita man lang sila. Si Pia Cayetano, si Lauren Legarda, si Grace Poe, yung mga babae, dahil ang issue rito, kababaihan na nilapastangan eh. Yeah, and Grace Poe is Kababaihan not na re-electionist inabuso. anymore. So, anong excuse niya? Kahit na, di ba? At least, Yun nga, yung kaya nga, walang concern about fallout. Wala siyang Diba? excuse Kasi para hindi paalis mag... ka na, di ba? Paalis ka na. So, who cares, right? At least Just may magandang kang legacy, di ba? May magandang kang legacy na nagbarka ka against these monsters, against these mga halimaw. No? Pinakita mo na sinuportahan mo yung mga mahihina, sinuportahan mo yung mga vulnerable, sinuportahan mo itong mga dating mga bata nung sila ay nabuso. No? Sana man lang nag-iwan sila ng ganong legacy. Ay, naiwan na babae, si Risa lang eh. No? Si Risa lang eh. Kaya, yun, medyo nakakainis. Well, Nakakainis. wasn't Tolentino supposed to be in the redemptive mode po? As Philippines siya, palaban siya para sa bayan, talagang medyo matapang-tapang. Pero dati, Ronald Llamas siya ni Digong. I mean, I would imagine medyo bawi sana siya sa other areas. He's on the admin slate. And last time I checked, the admin Yes, is supposed to exactly. do the same thing as Kaya Parang Kibuloy. parang ang si, hilaw siya pareho eh. Ang oo. hilaw, hindi siya maano ng mga Kaya DDS. matatalo Hindi yung siya ganyan matanggap ng ganyan. mga pro-admin. Kaya medyo alanganin si Senator Tol eh. Kasi hindi mo alam eh kung Pa- saan ba siya talaga, kung saan ba parang talaga siya si Juan, ano ba talaga yung paninindigan niya dyan. parang si Cynthia Villar, di ba? Dinepensahan si Sara, no?
Masyado naman siyang kinuwan binanata ng husto Kaya siya nagkaroon ng ganong klaseng atake, ng ganong klaseng press con. Hello? Hello? Lalo mo lang sinustain yung role ng iyong asawa, si Manny Villar, na parang advisor ka pa ni Sarah. Sinabi mo pa kay Sarah na siya ay tutugisin, patuloy na tutugisin. Ito yung dati pa nating sinasabi, Mark at saka Richard, di ba? Na yung mga sasama sa administration ay mga dati namang kalaban ng administration. At Yun nga after eh. panalo, magbabaliktaran na uli ang mga yan. Di ba? Kaya hindi ko alam. Hindi pa nga nagsimula, medyo pabalik-balik na yung mga Oh, hindi pa nga recidivism. hindi pa nga tapos Nagbabaliktaran no? Di ba? So I Hmm. mean, if you were to say that, so in a way, the Kiboloy saga is quite revelatory, right? Revelation, it reveals, 'di ba? Yung talagang mga true alignments ng mga tao regardless of itong mga slate na nangyari sa elections. Ikaw, Mark, is there kamusta yung coverage? Obviously, Christina for horrible reasons. We'll discuss in the next episode si Lenny, no? Got a lot of the attention of the bandwidth. But was there much coverage on Kiboloy at all? To the degree that there was a coverage, kamusta yung reception ng Oo. tao, discussion online? Medyo busy yung mga hindi ganun kadami yung nag-tune in doon sa Muted, no? Kibuloy tsaka doon sa ibang mga hearings this weekend. In fact, ginagamit pa nga yan nung mga kampo ni Kibuloy na sinasabi na may bagyo pero si Kibuloy pa rin yung iniimbestigahan nyo. So in fact, nagagamit pa nung kabila. Pero agree ako doon sa sinabi ni Senator Ronald ni Senator Ronald, ni Sec Ronald Wait, talagang colleagues na kayo. na, Colleagues na kayo. it shows nga na parang dapat nga yung Senado, sila nga yung tinitingnan natin as independent Dapat doon lang sila kakampi sa tama, doon lang sa kakampi sa katotohanan. Pero it seems na kumbaga yung Sara return is still very much kumbaga kinakabahan pa, nangangatog pa rin yung mga ibang senador na fearing na Sara return in 2028 sila yung malalagot. Which shows lang yung kung anong klaseng senador ang meron tayo ngayon, di ba? And it highlights even more kung bakit kailangan ni Senator Risa nung mga makakasama niya na that could stand up dun sa mga dun sa mga ganyang klaseng mga investigasyon. Sir Ronald, thank you for that point, Mark. I completely agree. I mean, Sir Ronald, do you see the Kiboloy saga going in a direction of eventually just courts and DOJ and all handling it? Kasi mukhang walang papunta Wala itong... nang kanyan Wala nang turning back yan Big R. Dahil una, talagang sumalang na si Kibuloy na pababagsakin niya si BBM by hook or by crook. 'Di ba? Siya yung una nagsabi last year na maglo-launch siya ng national movement para pabagsakin yung presidente na yan. So ibig sabihin the lines have been drawn. So yung gobyerno rin on its own kinakailangan ng ituloy-tuloy itong mga kaso niya na very compelling ang ebidensya. Diba? Very compelling. Ayun lang, kailangan na talaga ng DOJ na ito ay file na sa mga korte, no? At syempre, waiting on the wings yung kanyang extradition. So wala na siyang pupuntahan 'Di ba? Wala na siyang pupuntahan, no? In a way, tapos na yung mga in aid of legislation, tapos na yung pagbubukas ng pintuan ng Senate, no? At saka ng House. When it comes to Kibuloy, ngayon ay pupunta ka na doon sa mga kaso. At kasama diyan ay yung extradition, no? At dahil non-bailable itong kanyang mga kaso, human trafficking, rape, money laundering, etc., ay baka matagalan siya. No? Na kahit nagpapatuloy yung mga kaso, kahit mabagal yung mga kaso, ay nakakulong siya. No? Humihingi siya ng house arrest, hospital arrest, hindi yan ibibigay ng gobyerno dahil ang sabi mo, pabagsakin mo yung gobyerno No? So, unless yung kaalyado niya yung manalo after 3.5 years Hmm. sa Yun na lang ang pag-asa 2020. niya talaga sa Yun na lang ang 2020. pag-asa niya. No? Kaso pag nauna yung extradition niya, wala ding magagawa kahit talyado niya yung Yes. maupo. Yes. Yes. Richard, ang isa pang natabunan this week yung Please. yung invitation kay former President Duterte doon sa mga hearings, di ba? Nung una pupunta tapos babawi. I think this Exactly. Monday imbitado na naman siya uli. Medyo Doon sa napahiya Mm.
medyo napahiya si Bongo at saka si Bato, yung plano nila, yung proposed bill, yung proposed resolution ni Bongo na moto proprio on its Yeah. own ay imbestigahan ng committee ni Bato, si Digong at yung kanilang mga sarili. Yun yung nakakatawa, di ba? Iimbitahan mo yung presidente at sa committee mo, iimbestigahan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, kung alam naman natin na walang delikadesa ang ating mga politiko. Pero imasahe mo ng konti para hindi masyadong obvious. No? At sinupalpal sila ng Senado dahil ang sabi ng Senado, hindi pa pwede yan. Hindi pwedeng during the break magmoto proprio kayo. Ang pwede lamang magmoto proprio ay yung Blue Ribbon Committee. No? Kaya si Pia, tingin ko nag-hesitate siya na siya yung mag-imbestiga, pinasa kay Coco Pimentel. Dahil siyempre, mga kaalyado rin ni Pia dati ang mga yan. Yun nga. Very close sa mga Cayetano, kay Digong, kay Bongo, at saka kay Bato. Actually, yung chief of staff ni Bongo, tao yan staff yan ni Alan Peter Cayetano. No? Kaya very close yung mga yan sa isa't isa. Kaya hindi ako magugulat na pinasa ni Senator Pia kay Coco Pimentel, moto proprio na yung Yeah. Blue Ribbon ang mag-imbestiga pero si Coco ang mag-iimbestiga, no? Or ikalawa, yung Committee of the Whole pag-resume ng Senate sa November 4, no? Last point on this before we go to Lenny and also discussing, of course, the Baguio Katrina and Bicol politics. I think the Villafuertes are back in headlines for a lot of reasons. Mark, sa tingin mo na umay na bang tao sa mga hearings na ito? Are we reaching the saturation point or you think after a while hahanapin ng tao ulit yan? What is your read so far from in terms of public attention saturation? Sir Ronald, Oo, pwede tingin ko silent tingin ko mo. merong Magigilty certain kami sa'yo. level of certain level of umay. Pero I think yung mga revelations na mangyayari pa, things are about to get exciting again eh. So inaasahan ko na sa mga susunod na mga hearings, yung mga susunod na mas lalabas at lalabas eh. Habang isa-isang umaamin itong mga involved doon sa EJK at sa Tokhang nung panahon ni Duterte, mas lalong magiging exciting as we go near doon sa election sa 2025. Mas iingay yung mas iingay mas magiging exciting pa yung lalabas. Pero sa ngayon, syempre medyo nagsasawa din yung mga tao. Tumabay pa yung bagyo. Oo, pero tingin ko it is still the hottest show in town. Marami pa ring mag-tune in, marami pa ring manonood at aabangan kung ano yung mga susunod na lalabas dito. Yung sa Senado kaya, Sir Ronald, tingin nyo, meron kayang lalabas dyan katulad nung lumalabas sa House or baka medyo din tong mga senador? Well, tignan natin next week. No? Sabi mo nga, merong bagyo, tapos parang may dikit-dikit pa yung bagyo eh. Hindi pa tapos eh. Di ba? So, ikalawa ay Parating. Oh. depende yan sa spin eh. Depende sa spin. Halimbawa, tingin ko hindi pa na-spin itong testimony ni Leonardo. Tingin ko very crucial yan. Mas importante yan kaysa sa testimony ni Garma, testimony ni Espenido, etc. Pero hindi pa nila na-i-spin. No? Kaya medyo slow day pa sa Kongreso. Pero kung may spin nila na yan na maayos, lalabas na ito yung game changer. Dahil si Leonardo, yan yung susi sa lahat eh. Yan yung kernel na nagmamano ang mga chief PNP, na nagmamano ang mga general. Dahil yan yung diretsyong nakadikit kay Digong in terms of tokhang. Yan yung diretsyong naka-implementor. No? Kaya nga talagang kanyan eh. Talagang very crucial. No? Tingin ko hindi pa na-i-sping maigi ng Kongreso at saka ng media. Kaya hihintayin ko yung next week kung paano yan i-spin. Ang hirap siya i-spin last week eh dahil may bagyo eh. No, may bagyo. Yun Wala nga. yung attention ng mga tao sa hearing. So it's Ngayon yung sa Senate, tingin ko ay hihintayin ng mga tao kung meron bang bagong lalabas
dito sa Moto Proprio Blue Ribbon Committee hearing ni Coco Pimentel, no? Ano ba Paano kaya mangyayari dyan? Si Senator Risa na naman lahat. Siya na no? naman magbubuhat-hat niyan. Wala na namang tutulong na ibang senador. Ganun na naman ba? Well, dapat yung Malacanang diinan yung kanilang mga kaalyado, 'di ba? Di na, no? Sila Jinggoy, Yan yung sila ano. yan yung usapin O eh. pag ako naging senador, lahat ng hearing ni Senator Risa Oh, samahan ko. Yun yan ang yung alam ko sasabihin mo eh. Ay, ano ba na itong mga senador actually natin? actually yan trabaho ng opisina ko. Under kasi namin yung PLLO, no? Yan yung Lagda Mayo legislative ba to? liaison, Sino ba to? legislative PLLO. Walang tao ngayon yan eh, Yun nga, no? sino ba exactly? Dati yan nung panahon namin, ang under ko diyan si Mamba. Ako yung head, ako yung secretary, yung USEC ko si Mamba. Yan yung nag-liaison ng Malacanang sa Senate at saka sa Kongreso. Pero dahil hindi naman ginagawa ni Mamba yung pagliaison, ako yung nagli-liaison. No? Kung halimbawa, meron na gusto kang ipagawa sa senador, may gusto kang ipatigil na sa isang congressman, no? Tatawagan mo yan, kakausapin mo, no, etc. etc. Yan yun eh. Halimbawa, Wait, Sir Rod, do you think, I mean, wait. This like Italian mafia calling, hello, my friend. I heard you have a good, nice shop down the road. I would be sad if something happens to it. Come on, my friend. I well, care it was for you. it's more formal eh. It's the liaison dahil halimbawa yung LEDAC, yan yun, yung LEDAC, yung priority bills ng presidente, diyan ginagawa, 'di ba? Hmm. Or mga troubleshooting, 'di ba? Diyan ginagawa, no? At iba pa na baka iwan na lang natin sa kasaysayan. No? Pero officially, yung ginagawa ng PLLO, Ah. yung priority bills ng presidente ay paano ba ginagawa ng Kongreso at saka Senado, no? Yan yung tinatawag na legislative liaison. Pero may Hmm. component kasi yung opisina mo na tinatawag special concerns. Ang ibig sabihin niyan, yan yung kung anong gustong ipagawa ng presidente. Halimbawa, kung natutulog sa pansitan, yung mga kaalyado mong senador, medyo gigisingin mo. Medyo gigisingin mo, Hmm. hoy, gising! Pitik-pitik. No, gaganunin mo, no? Oh, so ganyan 'yon. Eh ngayon wala 'yan eh. Walang political affairs, walang hindi ko alam kung may PLLO. So, hindi ko alam sino gumagawa niyan, no? Dapat halimbawa kung may ganyang importanteng hearing, no? Dapat stand up and be counted ang mga senador. 'Di ba? Dapat lahat sila nandiyan eh. Lalo na importante 'yan for the boss of bosses, no? For the president, 'di ba? Importante 'yan eh. Ba't wala kayo diyan? Ba't wala kayo diyan, 'di ba? So 'yun yung mga nakikita kong vacuum o kahinaan ngayon na sana ay ginagawa. Kaya sana si Secretary Llamas ay rehire ulit. On that very positive note, Sir Lawrence, para titignan din yung mga relo mo. Change topic. Sir Ronald, sabi mo medyo you're not feeling well. Let's keep it short. Kanina pa ako. Let's move on. Tapos si Sir Ronald, nagmuni-muni na, nag-memoir. Parang kailangan mo magsulat yung ginawa ni Sir, Alam mo ni naman, Sir Bogato. alam Ipangtapat mo ka naman kay Bogato. pag umiinit ang ulo ko, tuloy-tuloy na eh. No? Hirap eh Kaya pag nga hindi ka umiinit. nagre-recover, Sir Ronald. Paano ka Ganyan ang mag-recover? mga suicide bomber eh. No? Nag-ISIS. Lumalakas habang Habang ginugulpe, di galit, ba? no? Habang Exactly. ginugulpe, habang sinusugatan, lalo nga lumalakas eh. No? Lang, Sir Ronald. Kaya wag na natin sugatan si mga X-Men, mga fugitives, mga yun na yung mga mapunta tayo sa exciting part. Next topic, pag-usapan natin Bicol, Camsur politics. Let's talk about Onitsuka. Let's talk about Nike, White Jacket. Let's talk about Lenny Robredo versus Alam na This. Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Booyakasha, let's go to the final episode. Sirain na natin lahat ng mga goodwill na na-generate natin in the previous episode and then let's create more enemies. So Mark, humanda ka na, babalik na kami sa Manila. Mas stress ka na naman sa topic na yan. But who cares? You are a senador candidate, senatorial candidate. So Ronald, ito na. Ma-disinvite. Tayo lang, may tinanong akong tao, sabi ko, ganito lang, may mga tinanong ako na super team Risa sila, but skeptical pa rin sila dun sa kabila.
And then when I said something about Lenny and all, I said, tapos sabi na, hindi naman magaganon si Risa kasi hindi naman talaga style ni Risa and she's a senator, ganun-ganun. Tapos sabi ko, no, I think Risa and Lenny perfectly complement each other, right? Each of them represent a certain form of progressive, liberal excellence in leadership that I think both of them are rising, and the rise of Lenny and the rise of Riza at the same time, it's not mutually exclusive. I mean, the two can feed off on each other, right? And napaisip din ng ibang tao kasi yun nga, di ba, Ronald? Let's be honest, we have been critical about strategies of yung 2022 campaign, lack of mobilization of the pink movement. But at the same time, Ronald, I don't know how active you're online, but based on the reaction I'm saying, napapaiyak yung mga tao, natutotga sila, the one that got away, nagme-melancholy and all. Sabi ko, well, hindi pa naman tapos ang laban. I mean, Lenny's still around, she's still young, who knows, she can run again. And marami naman nag-react, hindi, Team Risa na. Sabi ko, well, best you can have, why the more the merrier na rising women, strong women leaders, diba? Why not? Ron, what is your take on that para rin ma-disinvite ka na sa next na ano? Tingin ko si Risa is the kind of person, the kind of personality, the kind of politician na hindi kumakapit sa kapangyarihan eh. Ibig sabihin, sa kanya, sino ba yung makakatulong? Sino ba yung makakatulong? No? She's more than willing to defer to somebody like Lenny. No? Tingin ko hindi siya ganun eh. Na sasama yung loob niya, like Oh, yung kaibigan. absolutely, absolutely. Yeah, I'm not talking about Risa. Yeah, it's about people who want Risa to run, diba? For the high. Bagaman, you know her, alam mo naman, hindi siya ganun eh. No, bagamat medyo galit si Sunny dahil hindi pa nililinaw ni Lenny ng maayos, na i-transfer mo ng maayos, no? With finality na na si Risa na yung magdadala ng baton going into 2028. Ang problema sa ating politika, wala namang final eh. Diba? Wala namang final dito eh. No? It's a combination of ambitions, it's a combination of possibilities, it's a combination of surveys, diba? It's a combination ng sino bang kalaban, diba? So maraming mga variables at play. Ang sinasabi ko lang ay kung halimbawa si Risa yung may chance para sa 2028, why not? Kung sakaling si Lenny ang may chance sa 2028, why not? Tingin ko si Risa yung huli na kokontra ron. No, hindi siya ganung klaseng tao eh. No, hindi siya, for lack of a better example, hindi Sige siya lang. parang big R at saka small R. No? Na Ronald, talagang, Ronald, oo. na-disinvite na nga tayo. Merong malis eh. Tayo may Hindi, malis eh. Yung, hindi parang driven by ambition, hindi siya Mark, ganun, no? Mark, please save me. oo. Mark, save me. Ay, hindi ako kasama sa Oo. sinabi ni Yan Sir yung Ron. nga Ako eh. yun, ako yung masyadong Ikaw ambisyoso. ang Ako senador pinaka-ambisyoso, kaagad, no? walang iya ka. Oh, hindi siya Senador parang ako. ka agad. Hindi siya Oo. ambisyosa, 'di ba? Oh, Hindi, hindi pag hindi kita krusunada, ikakanto kita. No, ikakanto kita, sabog ang ulo mo. No, hindi ko kailangan magaling sa ano yung Oh, ano mo, Sir Ronald, taekwondo, okay, okay, okay na. Sir Ronald, sige lang, okay na, taekwondo, okay na. ano mga martial arts, di ba? Hindi kailangan niya. Basta iuuntog ko yung ulo mo sa kanto, Sir no? Ronald, Sir Hindi, Ronald. Baka hindi ma ganun si Risa, no? baka magising si Bato. Medyo nagpapahinga si Sir Bato. Medyo sarap buhay. Baka magising si ano, si Boy Ah, Silly. Si ah, Urge. Baka ah, yung ano yung urge natin. No, no, no. Okay, ako naman kasi, I don't know, Ronald, you can say, eto ka na naman, Richard. Diba? I was saying, may part of me is thinking, yeah, I'm open to the idea of any of them running because you're absolutely right. If you look at Lenny's answer, she said, "Siyempre tututukan ko yung Naga." But at the same time, she left it open. If down the road, if there is really a clamor, I think she's open to run. Really, per surveys, at least top three shot. I mean, can you imagine a situation whereby the Dutertes are completely eliminated, right, Mark? Imagine, it's not impossible na ang mga Dutertes ay talagang pabaksakin, no? Let's say talagang the perfect storm comes, mm, wasak sila. It's not impossible for people who are very popular at some point to be completely unpopular. Alam na alam ni Ronald yan kasi your boss used to have a 70-80% approval rating. And then the next thing you know, things have come. So you can, medyo fickle ang, public sentiment is very fickle, especially after 10 years. So in a scenario that Sara collapses and completely withdraws from the race, and good luck with Basta running for president, mukhang mayor pa lang hirap na. That opens the field, right? Suddenly the field is very open. yes. Martin Yes. Romualdez, Rafi Tulfo, Risa. Yeah. I think once Yes. Sara is taken out of the equation, 2028 is Yes. completely open discussion, right? Yes.
Hmm. Kung halimbawa, ma-impeach si Sara, tapos yung Mm. kanyang kaalyado at You saka won't be yung able to. ay either makulong dito or mapunta sa ICC, no? Wala na, hindi na variable, hindi na factor yung mga Duterte. Yeah, she'll be So, disqualified from running for office Hindi then. na ipapasa no? Hindi na oh, ipapasa kala permanently. Basta Bongo, is not. He doesn't have it. I Permanently. think, Mark, we have to be Oh, realistic. wala, wala. Hindi ka siya mananalong mayor eh. No, hindi nga siya mananalong mayor sa Davao eh. So mag-open talaga yung fields. Sabi mo nga, Big R. Ngayon, on the horizon, baka may mga sumulpot na white na black swan. No? Hindi lang yung nakikita natin ngayon. Usually kasi, Ronald Llamas. usually kasi history has a way of playing tricks at us eh. Yung hindi mo inaasahan. Like Pinoy. No? Kahit ako, close ako sa kanya, never expected him to be a presidential candidate or even a president. Di ba? So mga ganun ba ng mga bagay? May mga ganyan na nangyayari na handa na, handa tayong ma-surprise ng kasaysayan. Minsan kasi the well-laid plans of mice and men never happen eh. Di ba? Oo. Sir Ronald, talagang poetic ka na-intimidate talaga ako sa'yo. Na Oxford man ka talaga ngayon, Sir Ronald. Yeah, I think let's keep it there. It's okay na. So in short, wag kayong mag-thought ka. Hindi pa tapos ang laban. If anything, who knows? 2028 could end up on the Yes. most exciting and open field. That's what I'm saying. Kaya actually na-excite ako. I'm suddenly excited for 2020. Like, who knows, Uh, right? Na yung mga forget about Lenny. Who knows who else na great progressive leader could be in a good shot at that. Last part of our be discussion prepared. for Be good. prepared to be surprised. And all of this will happen in a few months. No? Although It hindi won't ako, happen in several years. It will happen in a few months. a few months. But speaking of few months, I'm not very optimistic about US elections. Mukhang manalo na si Trump, but never mind. Mark, last point para pahirapan ka rin namin ng konti. Kamusta ang Manila? Mm. Manila. So far, birthday ni Isko nung isang araw, so happy birthday. So wala ding masyadong dahil bagyo, wala masyadong mga ikot, wala masyadong mga balita. Pero si Pero Versosa, di ba? Si Versosa is going crazy. I'm hearing everything. oh, Everyone is talking about Versosa. Yung namimigay ng right and left. Talo pa yung yung nasa boat buying. Ito medyo na to eh. Kabuhayan showcase, sari-sari, mga next level na Lamborghini. in fairness, magaling yung kanyang social media. Sinasabi ko nga, mas magaling pa kaysa dun sa incumbent ngayon kay Mayora Hani. So dapat tignan niya nung kampo nila Mayora Hani, bakit sa social media nauunahan pa sila nitong si Sam. Pero sa ground kasi, yun ang problema ni Sam. Talagang hindi pa masyadong ramdam sa mga barangay, sa mga ano. So if you're looking from the outside, makikita mo, lumalakas si Sam, lumalakas yung ano. Pero pag magtanong-tanong ka sa baba, sa mga barangay, sa mga tao, it's still Isko Moreno laban kay Hani Lacuna. Ground game eh. Pero Ground of game course eh. that could change. That could change in the coming months. Kung tutuloy-tuloy ni Sam yan, kung masisipagan pa niya and ano. Pero I'm seeing some people na yung iba mas prefer nila si Sam kaysa kay Mayora, parang ganun, may mga ganung ano. Pero so far ingay lang sa social media Kasi I'm asking yung mga candidates ni Isko sa District 4, yung distrito mismo ni Sam Versosa. Hindi pa rin nila maramdaman So siguro pag naramdaman nila, doon pa lang, pag nalagpasan niya siguro sa survey si Mayora Hani, then maybe we could start looking at it more as a bigger threat. Pero kahit nga mismo doon sa distrito niya sa Sampaloc, hindi pa ganun ka Oh. So enough to call it a threat. lots of noise, but not yet Oo. significant change on the ground. Yeah. Mahalaga yan Siguro kasi if si Mayora lang yung kalaban niya, baka mas pero yun nga, of course, si Isko medyo ibang level. matagal-tagal na yung pinagsamahan sa mga taga Manila. So, yun. Right. Yung ground game, no? Sir Ronald, is the Cayetano race drama going to be more dramatic than Manila? Is there going to be any race that is going to be more dramatic than Oh, the race in Manila? not very dramatic. Dahil parang, yes, merong conflict. Tingin ko yung conflict will be settled next election in 2028. So ngayon, mag-iiwasan sila. Oh, diyan So kayo, dito ako. nag-tactical retreat. Oh. So, pero i-kwan muna natin. I-defer muna natin yung ating fundamental conflict. The fundamental conflict won't disappear. Pero magkukan muna sila. Dito kayo, dito ako.
So iiwasan nila. Mas proxy ng mga bakbakan. No? Yun nga Sino proxy ba war. makakalaban ni Dino for Congress? Sino ba makakalaban ni Pam? No? Ganun lang. Mga medyo, hindi pa nga major proxy fight. Hmm. We discussed Bicol a little bit. Is there any other provincial race that we have to look at? Obviously, Davao, we have been discussing Davao for quite some time. Nagagalit na tao, ba't purong content daw natin, Duterte Davao, Duterte Davao? So sabi, sige, hintayin natin, mahiring din si BBM. Pag-usapan Well, natin. yung Pampanga, bumalik si Among Ed, di ba? Kalaban niya uli yung mga Pineda. Although I think ko it's very uphill yung laban niya. Vice Iba yung yung tinakbo na niya, no? Vice Governor muna ngayon. Vice. Iba yung kanyang unang laban eh. Yun talagang punong-puno ng optimism, punong-puno ng energy, no? Pero after noon wala na eh, no? Parang si Padaka sa Isabela, nung una siyang lumaban, punong-puno yun eh, pero nawala na eh. So, I doubt kung yung sana, ako, I would wish them luck. Pero sa basa ko sa ground, at saka sa usapin ng mga variables in terms of winning, parang medyo mahirap. May nagtatanong ng Laguna, nakasampung text na. Is there anything going on in Laguna that worth discussing? Yeah, exciting yung race. Yeah. It's a four-way race. Kasi yung asawa nung incumbent, si Yeah. Hernandez, yung babae. Tapos kalaban Tama. si Elvis, si Idol. si Dan Congressman Fernandez. Dan Fernandez. Tapos Tapos si Sol Aragones. Sol Aragones and yung vice governor, I think Agipay, kung di ako nagkakamali. So it's a four-way Yan race. man, Hindi yan mga pushover Hindi Grabe, yan yung mga tambak. bigatin pala yung Laguna. Hindi Sorry, yan sorry. yung mga tambak tapos may isang clear winner. Dahil una ay malalim din si Dan Fernandez dyan at meron din siyang enough resources. Siya ay National Unity Party ni Ricky Razon eh. So bubuhusan din yan. No? Si Sol Aragones, malakas din yung kanyang latag sa Laguna. At syempre, yung incumbent, bubuhusan yung kanyang asawa. No? So hindi ko niya hindi pag unang tingin hindi ibig sabihin na clear yung mananalo. No? Kanyan, kampanyahan yan. And what At about Cebu? boat rich ang Laguna. Isa Yes, yan sa pinaka-boat absolutely. rich ng mga probinsya sa Pilipinas. At Um, hindi lang boat rich, punong-puno ng resources. I mean, let me connect this a little bit to Davao, but in an interesting way. Can we say, Ronald and even Mark, no, to a certain degree, if, was your reading, can you say the Remulias are emerging as one of the most powerful, if not the second most powerful dynasty now? I mean, I could put the Remulias above Duterte's easily Of in the pecking course. order, Yung right? first time na dalawang magkapatid nasa Exactly. cabinet. And At two hindi cabinet lang nasa positions cabinet. Hawak ang DOJ tsaka and the DILG. ILG. I mean, Ngayon you lang ako cannot get nakakita niyan, ha? Ngayon lang ako nakakita yan. exactly next level to, no? Kaya hindi lang sila powerful sa Cavite. Powerful sila sa gobyerno. Nationally. I haven't Why, seen Ronald? anything like that. Why, Ronald? No? How did they manage to get those two plum jobs? Because of delivering during last elections? I mean, what's going on there? Tingin ko partly, pero baka they were at the right place at the right time. Baka they have the right connections, no? At also yung projection. Dahil ang projection siguro ni John Vic is a good local leader, no? Of course, that's not entirely true. Pero it doesn't matter eh. It's what the boss, what the president thinks, no? Yun yung kwan dyan. I'm sure there are other better no people who could run the DILG or the DOJ. But it doesn't matter. No? They might have been there at the right place, at the right time, with the right connections. No? Yeah. Yun. But they have been angling for this kinds of position for quite some time. Panahon pa lang ni Digong, no? For quite kingmakers, positioning themselves during elections. Mark, what is your read of this? Gwapong-gwapo ba ang mga Remulla brothers nowadays? Quite an interesting turn of events, no? And yung yung buong Cavite, 'di ba? Parang isang probinsya pero lahat ng ilang, 'di ba? Yung senador nila, you have the Tolentinos, you have the Revillas, ilang congressman meron yung mga Revillas diyan, pati yung mga party list nila, ilang. So, parang ang laki ng concentration ng power dun sa single province eh. Siguro dapat tingnan din ng mga ibang probinsya eh. Na bakit parang lahat doon napupunta sa probinsya na yun. Lahat ng resources karamihan ng resources ng gobyerno puro sa kanila napupunta.
So Yun nga, talagang correct. unprecedented nga itong sa mga Rimulya. Very powerful, no? I mean, the thing with Tulfos is that for everything we've been saying about the Tulfos, they don't have the base, the whole province base, no? Big province base at the Remulla. Yep. So they have both national and local base. Lakas eh, grabe. So the Remulla brothers are now well ahead of the Tulfo brothers. I could even argue that even if 2 or 3 Tulfos make it to the Senate, iba pa rin eh. You have a whole base, a whole province as vote rich and developed as Cavite, no? That's quite something. Is there anything we can discuss about Cebu? Do we know anything about Cebu? What's going on there, Mark? Any idea about Saturated na yung Cebu eh. Wala namang yun nga bago eh? ron eh. It's dominated by Frozen, no? Garcias. It's a frozen Wala, politics. wala lang kwan yan. Walang susulput yan. Sino ba naglalaban? Garcia din, di ba? Oo. Kapatid din ni Gov, tama ba? Yung isa tapos against kampo nila Rama, tama ba? Hindi ko na nasusundan masyado eh. Sa probinsya, halos wala na yan. Tapos na yan. Yeah. Sa Pero sa Cebu mayor, City, Cebu City, mahirapan na rin, no? Dahil suportado ng governor yung kanyang pinsan, no? Yeah. Yung pinsan pala. Oh. paborito niyang pinsan. Tapos permanently disqualified si Rama. So sinong lalaban, Right. no? Si Tommy Osmeña tumatakbo as vice mayor, no? With a mayoral candidate na parang wala naman tsansa. No? Yeah. So, ang magiging lang dyan will be the small things, no? Councilors, no? Yeah. Provincial board, meron ng mga labanan. So, wala masyadong mangyayari sa Cebu. And last, of course, my hometown Baguio City. Interestingly, I've not been as updated on things on back home. But kausap ko si Mayor Magalong just the other day. Obviously, he thankfully dropped by Lola's. Thank you very much to the good mayor. Nakikinig daw siya, Ronald, sa show natin. Mark, yung The Good Mayor. Ronald, para hindi ko naman gusto maging persona non grata kay sa Baguio. But sa Ronald, anong basa mo sa nangyari sa Baguio? Hindi ko alam yung mga kwan ngayon dyan, mga surveys kung meron, no? Pero tingin ko ay malakas pa rin si Mayor Magalong. Although last election, medyo nag-narrow yung kanyang lead, no? At ngayon, maraming problema yung Baguio. At medyo may kaunting mga tama kay Mayor Magalong, no? Pero tingin ko not enough para siya ay mapalitan, no? What would be Although your advice to him if, let's say, he has the Senate or something of national in mind for 2028? How should he go out? What should he do in the next final race? Kayo ni well, Mark. last term na to no? Last term na niya. Kailangan gumawa na siya ng isang ng defining projects, no? Na kumbaga maaalala siya hindi lamang sa Baguio, kundi maaalala siya sa buong bansa, no? In a way baka yun ang gawin ni Lenny, no? Paano siya gagawa ng mga Good point. proyekto Very good point. Fine. which will be defining, no? Which Exhibit will be A. defining, no? Mm. Ah, Sige, sorry. Nung the last time I visited Baguio, I think 2 years ago, I got the chance to interview Mayor Magalong noon. Ang ganda nung mga pinresent niya na na mga projects na parang kunyari yung sa Mines View, papagandahin nila ulit yung Burnham Park, yung mga parking buildings para doon na lang pupunta yung mga kotse instead of pupunta kaklag diretso sa Baguio. I think pag sa national nga, kasi yung mga tao more on visual kapag nakitang ma-renovate, kunyari, mapaganda muli, kunyari, yung Burnham Park, ito na yung bagong Burnham Park, yung Mines View. Kumaga lahat yan, familiar tayo dyan. Pero kung mapaganda lalo and maano lalo, and mas maikalat niya yung kanyang pinaplanong smart city, yung doon sa Baguio, I think yun yung magandang maipakita na And siguro medyo yung si Attorney Libayan medyo ano lang ng konti kasi yun ang medyo Sige lang, baka labas. liability sa kanya in the future. Ayan Pero na, ayan na. everything else maganda naman maganda naman. Kasi yun nga ang mga tao kailangan may makikita Kailangan merong visual na makikita na pinag-iba yung Baguio before he started and after Like si Mayor Vico, yung kanyang last term, di ba? Pag nanalo siya ngayon last term, yung bagong City Hall ng Pasig. So lahat ng savings na nagawa natin, lahat ng mga natipid natin from mga ganito, from corruption and from ganyan, at least meron tayong ipapatayo na bagong City Hall that would last for 100 years, ganun. Makabagong City Hall that would
reinvigorate the downtown area. So parang ganong legacy Pero project siguro. halimbawa, Mark, sa Baguio, very basic eh. Flooding. Flooding, no? Pag hindi naayos ni Mayor Magalo ng flooding, sasabog sa mukha niya yon, di ba? So kailangan ayusin yun dahil very basic yun sa mga tao. Hmm. Binabaha sila, no? Binabaha sila. Kung hindi mo maayos yun, you will be judged and found wanting, no? Ano Um, bang tingin mo dyan na Big R sa flooding sa Baguio? Parang hindi na ayos eh. Ang daming pwedeng pag-usapan, but I want to be fair to it, not because, the mayor is a family friend, but I want to be fair in terms of not Yeah, just saying things just because he's a family friend, no? yeah. So actually, I feel embarrassed that I'm not so updated about what's happening. Kasi I've been thinking about Magalong at the national level constantly, mayors for good governance, yung mga ganon. I actually essentially recommended he'll team up with Vico Soto. I'm glad that those things are happening. I wrote something in favor of that. Ronald, I'm not trying to dodge the question because this is my hometown. And in fairness to Mayor, he always talks to me na, Richard, if ever you want gusto mo sumabak, maybe you want to come back home and help, right? And take over once I have to move on. So in fairness Eh, naman to him, kaibigan ko si Mayor. Halos everyday nagta-text kami niyan. yeah, and No? he's a big fan of this conversation in a very good way. And of course, off the record, he's telling me a lot of good things that are good things in a sense that he's saying the bad things that we have to know about in a sense that it reflects his good heart. So yun lang. So it's a bit tricky. ang So ganda ng blueprint eh. Di ba? uh, Have you seen that, Richard, yung video na yun nga mahaba, yung pero mga plano ma-implement pa niya. for Yun nga Baguio? eh. Ang ganda eh. It's just a matter of ano eh. It still has one more term if manalo Sana, siya sana, to... sana I can get the big business investments to come in. I think the Ayalas and Gokong Ways had some big Oo. plans in Camp 7 onwards. So I don't know. I hope so. I hope so. I'm really hoping for Halimbawa, ano uh, nangyari sa Camp John Hay? No? yung Mukhang authority issue. hindi natuloy diyan yung mga business deals eh. No? Hindi natuloy diyan yung mga negotiations eh. So kahit papaano ay Daming nag-stall, Ronald. Daming nag-stall. tatamaan yung City Hall niyan, no? Meron kang 6 years, what happened to sa 6 years? No? I know, Ronald. I know. Ronald, I'm feeling what Mark feels whenever I ask about Manila Ah. politics. I mean, like, now I know, Mark, how you feel. But I'm more embarrassed because unlike you, I'm really ignoramus on this. So I really feel bad. So I ask for it. But let's end on a good note. Vico Soto. Kamusta si Vico Soto? Kasi marami nagbabash sa kanya. Marami nagwe-weaponize itong mga manufactured fake news stuff about City Hall expenditure. Mark, how do you assess Vico being a bit more bardagulan type? Medyo hindi na siya yung nice boy na. Medyo naging RRM style na siya. Naging big R na siya. Ay, small R na siya. Oo eh. I think that's the right way to go naman. Kasi yun ang problema eh. Yun ang problema sa politika natin. If you do the right thing, if you do things the proper way, yung malinis na paraan, everyone na gusto yung lumang galawan will go against you eh. So kailangan you need konting ano din eh. Konting sumiko ka din pabalik and maging aggressive ka din pabalik. Without compromising syempre yung values mo and yung ano mo, and basta nasa side mo yung katotohanan, di ba? Hindi ka, the people will stand behind you. And hopefully sa Pasig naman, makikita naman nung mga tao, despite yung daang milyon na gagastusin or the hundreds and millions of pesos that will pour into Pasig because of this elections next year. Sana ano naman, ay optimistic naman na makikita the people of Pasig will see through itong ganitong klase ng klase. Ilan na lang nga yung ganyang mayor na maaayos, matitino. Diba? Yan pa yung So I think people then should pay more attention din at tingnan din. Kasi yun nga ilan na lang nga yung maayos, ilan na lang yung big money will try to stop him pa for a third term. So sana mas bantayan pa natin, mas tingnan natin. Sir Ronald, I know you need to go na and rest. Sorry talaga inabuso ka namin kasi madaldal ka eh. Pinahirapan mo yung sarili mo. But Sir Ronald, love ka namin. Thank you so much for giving time. I hope you get good rest. Salamat, salamat din. What is Get your well last soon. kung you have a last advice to Vico Soto, what should you think Vico Soto do to set the tone for something even more special down the road? Because aside from Lenny, he's the most inspirational leader was always talked about. Well, ginagawa na niya eh, no?
giving his enemies hell. No? Yung wag siya masyadong mabait. No? Wag siya masyadong mabait. At medyo ginagawa na naman niya ngayon. At maganda siyang segue papunta sa national politics. Hindi siya pwedeng yung spotty clean na parang hindi makabasag pinggan na politiko no? Kinakailangan may kaunti ka ring Are the goals. marunong sa bardagulan, no? Kahit pa paano. No? So, Lalo na dahil sa problema at mga kalaban ng ating bansa. yun nga I think Vico Soto is a very good reminder na kung mabait ka lang talaga, you cannot go so far because there's just so many hyenas, right? And cobras around that you have to fight back and roar once in a while. Kaya parang ko sinasabi na, di, wag mong patulan, be of the fray, ganun like, yeah, you can be above the fray and outside the ring na lang. All right? Like, but once you get inside the ring, it's just a matter of time. And this is a ring whereby hindi mo lang kalaban yung kabilang boxer. Minsan pumapasok pa yung coach na, sinusuntok ka pa on the side. You know, it's that kind of race we were talking about. So, I'm really happy to see that Vico Soto is vindicating what I've been saying for a long time. Kailangan talaga ng, you have to roar once in a while and put the hyenas in the right place. Thank you so much, Edu Manzanas. Thank you so much, Ronald. Please take care of yourself. Have a good Sabbath Salamat. tomorrow. Love na love ka Salamat, namin. Mark. Down the road, once you feel better, we can also be back in studio as we transition into election period. Mark, thank you so much also for everything. And maraming salamat ngayon. Na-feel ko na talaga yung feel mo whenever I ask about Manila politics. So, medyo binawi ko sa sarili ko. I set up myself for an embarrassing ignoramos blank face discussion. So, I'll research more on Baguio to make sure I can say more about it. Thank you very much, gentlemen. Maraming salamat. Love, love, love. Talk to you soon. And by the way, panoorin nyo, Donald Trump on Joe Rogan ngayon. Lumabas na si Ronald kasi doesn't want to be associated. Salamat.